Sa iba pang balita, kakasuhan mismo ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang mga nasa likod ng white paper bribery allegation laban sa kanya sa panahong mapatunayan na wala itong katotohanan. Samantala, ipinapakontempt naman ng opisyal kaugnay ng kanyang pahayag patungkol sa Miro Systems at 2025 elections. Nagbabalik si Mia Layagin para sa detalye ng balita. Mismong si Commission on Elections COMELEC Chairperson George Erwin Garcia raw ang magsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng white paper o akusasyon na tumanggap siya ng suhol mula sa isang South Korean-based firm. Ito ang pinanindigan ni Garcia kasabay ng muli niyang pagtanggi sa naturang aligasyon kung saan iginiit niya na peke ang mga bank accounts na ipinresenta sa naturang white paper. Ani ng opisyal, sa panahong mapatunayan ng akusasyon ay falsification, mali at walang katotohanan, siya raw mismo ang maghahain ng kasong kriminal para panagutin ang mga nasa likod ng aligasyon. Matatandaan na ibinunyag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na may nasa 1 bilyong pisong pondo mula sa Korean banks ang naitransfer patungo sa 49 na offshore accounts na may kaugnayan umano sa isang opisyal ng COMELEC. Sinabi ni Garcia na siya ang tinutukoy na opisyal, ngunit iginiit niya na walang katotohanan ang mga nasabing bank accounts. Paliwanag niya kung susuriin ang dokumento ng mga umano'y bank accounts, magkakatulad lamang ang font at walang logo ng mga bangko ang naturang dokumento. Dahil dito patunay umano ito na peke, hindi totoo at mali ang mga nilalaman ng mga naturang dokumento. Sa kasalukuyan, inilapit na ni Garcia sa National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council ang magiging kaukulang investigasyon kaugnay ng naturang akusasyon. Sa kabilang banda, humaharap naman ngayon sa isang contempt charge ang nasabing opisyal kasunod ng isang pahayag niya patungkol sa Miro Systems at 2025 elections. Sa mosyon na inihain ni dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema nitong Martes, kinwestiyon niya ang naging pahayag ni Garcia na kung hindi pahihintulutan ang Miro Systems, babalik sa manual o mano-manong eleksyon ang komisyon sa 2025 polls. Ani Erice, nilabag umano ng pahayag na ito ang batas ng korte na nagbabawal sa sinumang may kaukulang kaso na magkomento kaugnay ng issue upang maiwasan ang anumang maaaring epekto nito sa paggulong ng kaso. Matatandaan na noong 18 ng Abril, nagsampa ng petisyon si Erice sa korte na hinihimok na i-void ang resolusyon na nag-grant sa Miro Systems ng kontrata na maging bagong election tech provider ng bansa. Kasalukuyan pang nakabinbin sa korte ang nasabing petisyon. Kaugnay pa rin ito, nakasaad sa contempt charge ni Erice na ang naging pahayag ni Garcia ay walang ibang rason bukod sa maimpluwensyahan ang publiko at ang magiging desisyon ng korte kaugnay ng issue. Sagot naman ni Garcia sa contempt charge, binitiwan niya ang kinukwestyong pahayag dahil may rason siya para magsalita at na dapat i-update ng COMELEC ang publiko patungkol sa pag-usad ng magiging eleksyon sa 2025. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.